Bahay ni Beyonce worth 3 million. Hindi na ba talaga ito charity? Pag-usapan natin at bigyan natin ng reaksyon at komentaryo. At Ate Edna may nasabi tungkol kay Beyonce. Ano kaya yon? At Etsy, nahuli cam na naman. Kilig na naman to. At samahan nyo guys nagbuwa ng reaction video at commentary dito sa ating video reaction. At simulan natin ito guys. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman po ang paborito nyo reactor, Berzano TV 2.0. Let's sing together. May tatlong bibe akong nakita. At magandang araw po sa inyo lahat. At marami tayong bibigyan ng reaction video kay live ni Dr. Love at live ni Ate Edna. At the same time, talagang itong Etsy po ay nahuli cam. Pero maganda pag-usapan natin dito guys, no, yung bahay ni Beyonce is worth 3 million. Ang tanong guys, ito ba ay charity o hindi? So, tingnan natin yan guys kasi may nag-comment, no, bigyan natin ng reaction video. At syempre, shoutout po at syempre magandang araw po sa inyo, no, especially sa lahat ng mga taga Metro Manila, no, sa Luzon, Visayas at Mindanao. At November 5, ang bilis ng panahon, no? Ng araw. Nako po, malapit na mag-December. After ng araw ng mga patay, punta naman tayo sa December. Hello po at November 5, araw ng Tuesday, ano. Magandang araw po, especially sa lahat ng mga kababayan natin sa Pilipinas. At syempre, sa lahat ng Mega Metro Manila. At napaka-exciting ng ating video reaction at medyo maganda dito guys masagot, no. At para mabigyan ng kaliwanagan, no. At the same time guys, syempre, always support sa lahat ng buong Team Kalingap. Syempre, sa pangunguna yan ni Kuya Bal Santos Matubang. Ano ba yan guys? Pasyano ba? At napaalala muna natin guys, ang buong Team Kalingap. Syempre, sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang. Lingap sa may hirap, ordinaryong vlogger, Kuya Bal Santos Matubang. And of course, always support, no, sa nag-iisang direktor ng Kalingap na nagpapa-viral. At meron siyang 3 million subscribers and 3 million followers sa kanyang Facebook. At kasama siya sa most viewed top vloggers in the Philippines. Walang iba kundi si Kalingap Rob. At syempre, always support sa nag-iisang co-founder at ina ng Kalingap na dapat sa respetuhin, dapat supportahan, syempre ang nag-iisang Ate Edna Vlogs. At syempre, shoutout din po natin lahat ng mga Kalingap partners katulad nila. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos Matubang at Kalingap Dan, Kalingap Rob at Jackie Kalingap. at of course, ang nag-iisang wife ni Kalingap Rob, si Ma'am Jack Tapia Matubang. And of course, always support kay Kalingap Edu, ang hubby ni wifey. At syempre, nag-iisang A muna A, Kalingap Jomar, always support. At syempre, always support kay Kuya David Vlogs. At syempre, shoutout din po natin ang nag-iisang Ruelo Manalag kasama ang kanyang langga na si Richard Morales Matubang.
And of course, shoutout po sa lahat ng mga Kalingap Singapore Reactor o Kasere. Shout kay Ate Lopez Roda at Ate Sis Nancy Velasco, Kalingap Singapore Reactors. Kalingap, ang paglingap nyo sa mahihirap. Ay, nako guys. At ano ba unahin natin? Siguro unahin na natin to, no? Pakita ko lang muna sa inyo guys yung nag-comment. Ito po, hindi po ako galit sa kanya, no? So, lahat naman tayo may rights tayo na magkomento. Although, pwedeng negative to sa atin, sa kanya positibo, wala namang problema rito. Guys, sa nakita ko naman, hindi naman to pambabash. Siguro konting siguro kailangan natin siyang i-educate, no, about dito sa babae. Pero may punto naman siya ito. Tingnan natin guys kung may punto o wala, ano. Pero may mga point naman siya na tama naman. Pero syempre, bigyan natin ng kaliwanagan niya, no, at basahin muna natin. Sabi niya rito, si Yusef Yuzum, ang halaga ng bahay ni Beyonce pang-anim na pabahay na yan. Sabi niya, hindi na charity yan. So, ito, no, ito medyo na-highlight lang sa akin yung hindi na charity yan. Hindi na dapat magbitaw ng pera si Kalingap Rob dyan sa iba naman sana para mas maraming matulungan. So, mamaya puntahan po natin yan, no, at bigyan natin ng reaksyon. Pero bago tayo pumunta dyan, syempre, unahin muna na siguro natin itong sinabi ni Ate Edna patungkol kay Beyonce. At syempre, huwag nyo kalimutan guys na huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. And please subscribe guys. And syempre, no, huwag nyo kalimutan na pa-member sa akin YouTube channel. Malaking bagay po yan guys. At supportan nyo po ako. Sa ganyang paraan talagang pagpapakita ng support sa akin. Salamat po sa Diyos sa lahat na magpapa-members. At hindi po kayo lugi. Talagang sulit na sulit po yan. At simulan natin to guys. At pakinggan natin guys si Ate Edna. Na video ni Kalingap Rob patungkol kay Beyonce. Ayan, wala po tayong pinariringgan na iba. Kaya wag po kayong magtanong ng mga kaikikan, mga issue-issue. Ang title ng aking live ay si Beyonce may pusong Kalingap, may pusong charity. Ba't matanong ka naman ang tungkol kay Carla? Kaya alam mo Ate Edna, kaya minsan nagsisimula yung away dahil sa ganyan mga komento. Totoo lang to guys real talk lang po ito, no. Hindi po ko nakikipag-away dito, no. Pero let's real talk lang guys, no. Kasi parang okay naman yung title ni Ate, naka-focus lang siya kay Beyonce muna, hindi naman si Carla pinag-uusapan. Tama naman, may puso. Hindi siya lang ang may puso. Kung siguro title ni Ate Edna, Beyonce, siya lang ang may pusong charity, mag-react kayo. Kaya minsan nag-aaway, wala namang issue, pero nagkakaroon ng issue dahil sa mga ganyong komento. Pero naiintindihan ko naman kayo, pero syempre guys, pag live ni Ate Edna, let's give respect. At lawakan naman natin ng ating mga IQ. Siyempre, shoutout po sa lahat ng mga jumper. Love na love ko kayo guys. Ang pinapoint natin yung mga ganung komento, no? At kasi nga, bad daw si Carla. I-post ka, ang topic nga ni Ate Edna rito, si Beyonce. Ano ba? Play natin to guys. Bakit Ate Edna si Carla? Wala man po yun sa topic natin. Wala naman sinabi. Ito po ay reaction lang doon sa napanood ko kasi kagabi po ako po ay napaiyak nung si Beyonce ay umiyak. At pati nga si Kalingap Rob nagulat siya, di ba, doon sa video niya. Sabi niya, ngayon ko lang nalaman niya nanay. Ganun pala si Beyonce, meron pala siyang ugali na na itinatago. Sabi nung nanay niya, si Beyonce. Kanya guys kahit si Ate Edna mga doon kasi nga yung ugali. Actually hindi naman dapat malalaman ng buong ng buong mundo no. Kaya lang may nagtanong si Kalingap Rob. Siyempre wala namang halong kasinungalingan at talaga napaka-honest nung nanay. Kinuwento niya lahat. At tayo naman ngayon, nalaman natin. So, yung mga ganong bagay, yung guys, hindi yung pagyayabang o Pero para sa akin, naniniwala kay Ate Edna, may pusong charity talaga si Beyonce. Nabiri mo, sarili niyang pera, guys, Sariling pera niya, ang ginagastos niya. Diba? Tuloy natin. Nagugulat na lang siya
magkasama sila sa diet, bumibili ng pagkain. Sabi niya, Oh. kaya na bibigyan yan. Grabe, Yun pala, ano? may nakitang matanda na na pulubi. Sabi Kita niya, nyo? bibigyan niya ng pagkain. Grabe, ano? Tapos minsan may naghihingi sa kanya ng tulong, binibigyan, inaabutan niya, hindi alam ng nanay. Kita nyo? So yun po yung mga ugali na natural, kusang lumalabas. Tama si Ate Edna doon. Yun yung ugaling, natural. Kusang lumalabas, di ba? Ano yung guys, alam nyo ba? Yung mga ganong ano yun dikta sa atin ng Panginoon yun Di ba, minsan may nakikita tayong kawawa sa kalsada. Minsan may magsasabi sa'yo, bigyan mo yung yung pulubi kahit pagkain. Kaso minsan may mga pulubi, pag binigyan mo ng pagkain, galit. Naranasan ko yan, guys. Parang binigyan mo na nga siya pagkain, galit pa. Yung pala kasi may mga pulubi kasi, modus lang. No? So, pero syempre, kahit anong mangyari, at least ang mahalaga doon, tumulong ka. Tumulong ka, pero syempre, minsan guys, mag-iingat din po kayo sa tinutulungan niyo. Lalo sa lahat ng mga online. Ako talaga guys, ngayon totoo lang, napansin ko, dami nagbe-message sa akin online. Hindi po ako tutulong guys, kasi hindi naman po ako gobyerno. No, ang tulungan nyo po, kung talagang kailangan nyo ng tulong, pumunta kayo sa barangay ninyo, o kaya sa mayor ninyo. Yun po ang tama kasi marami silang budget. Kaya ako po, simpleng tao lang din po ako. May pamilya ako, no? Baka si Mersano hindi tumutulong. May mga problema din po ako sa pamilya ko, no? At hindi naman kami mayaman. Yung lahi namin, hindi naman ako anak, royal blood. Kaya, aminin ko naman po, hindi po ako charity, wala naman po akong sponsor. Tandaan nyo guys, hindi ako nagpapa-sponsor sa channel ko. No, ako reactor po ako pero wala pa akong sponsor kahit isa. Hindi po ako nagpapa-sponsor. Kaya hindi po ako siguro kung gusto niyo pong humingi ng tulong, syempre, para saan guys, lalo sa online. Kasi takot po ako sa online kasi naranasan namin na may tinulungan kami sa online. Binigyan namin 10,000 pesos guys. 10,000 pesos kasi pinakita niya sa amin yung picture ng bata. Kawawang-kawawa. Talagang makikita mo talaga, online yung guys talagang Facebook pa, pinakita niya yung Facebook account niya. Later on, scammer pala. Kaya mula nun, din ako nagtumutulong sa online. No? Kung talagang sabi ko nga ngayon, kung talagang kailangan niyo ng tulong, pumunta kayo ng City Hall, ng barangay. Kaysa kinukurakot nila yung mga budget. Hindi ko nila lahat doon na kayo humingi, ubusin niyo yung budget nila. Totoo guys, ako, real talk po yan syempre, kung gusto niyo ito lumapit yan, message si Kuya Bal. Pero kasi ako po, ay simpleng lang ako, vlogger. Hindi po ako institusyon, no? Hindi po ako institusyon para tumulong. Pero tumutulong po ako. No, pero hindi sa paraan na kailangan na parang pag may nag-message tutulungan mo, hindi po. Mauubusan po ako. Sabi ko nga sa inyo guys, wala naman po akong sponsor. At behind of my guys, no, may mga tinutulungan ako, hindi ko na sinasabi at pinapakita sa camera. Tuloy natin to guys. Makikita ninyo, hindi yung kailangan pang sabihan na bigyan mo, gano'n. Yung mga gano'n ay wala yung puso charity, mga napipilitan lang po. Pero yung mga... Diba? Tama si Ate Edna walang puso charity, tsaka walang kusang palo. Kailangan mo pang, uy, may nakita kang diba? Pangit yun yung uutusan ka. Hindi maganda yun. Natin yun ayon sa puso, no? Hindi ka pinipilit, no? Automatic pag may nakita kang kawawa, mga nasalanta, mga nangailangan ng tulong, tapos may nararamdaman kang kakaibang habag, at yung baga na yun ay nagpo-force sa iyo para gumawa ka ng para tumulong, to the extent na pati yung iyong sariling kita, ikaw isusubo mo na lang, ibibigay mo pa, yun po yung may mga... Yun talaga ang may masasabi mong yun, mula sa puso. No, wag ka magbibigay dahil sa sobra. 'Di ba sabi ko nga sa inyo, explain ko sa reaction video. Panoorin niyo guys, reaction natin doon. Na si Beyonce talagang ahanga ka talaga. Kasi ako sabi ko nga, mas nanliliit pa ako kasi minsan sobra ko lang na pagkain ang naibigay ko No, although mabuti pa rin 'yon. Pero syempre kung titignan mo yung degree, no, at syempre, no, titignan mo yung degree, iba yung ginawa ni Beyonce, talagang binilan pa niya ng bago. Yun ang tama, guys. No? Hindi mo siya binigyan dahil may sobra ka. No?
binigyan mo siya dahil talagang gusto mo siyang tulungan, gusto mo maranasan yung kapwa mo ay makatikim ng masarap na pagkain. Yun po ang tama. No? Pero syempre ako guys, hindi ko naman ikukwento lahat ng tinulong ko. Maging ipokrito naman ako. Pero sabi ko nga sa inyo guys, no, yung ginawa ni Beyonce talagang nakakahanga. Ako po guys, sinasabi ko sa inyo, na bili mo sarili niyang pera, pwede naman niya itabi yun, pero binili niya ng pagkain bago. O, diba? In-orderan pa niya. So, yun talagang masasabi mo tam. At agree ako kay Ate Edna, si Beyonce may pusong charity. Pusong kalingap. Yan. Lin Ong. Diba guys? So, medyo puputulin natin yan. No? So, niniwala ako dun sinasabi ni Ate Edna. Ako at talagang saludo ko kay Beyonce. Okay guys, ano mo komento niyo dun ni Ate Edna? So, please comment down below. Hey guys, please comment down below ang sabi nyo. At tatignan naman natin to guys, itong live naman ni Dr. Love, no? At mukhang may dito, may kaaway ba si Dr. Love dito? Doc Love, ano yan? Sino kaaway mo? Pamagat niya wag nyo kung ginagalit ala. Apply natin. Hello Doc Love, heart mo po. Tuktukan ko sila. Hindi sila manalo sa EDC. Kahit anong gawin nila, hindi sila manalo sa EDC. EDC lang ang sakalam. Pero syempre guys, alam nyo yung sakalam, medyo ingat ako eh. Kasi dami nagsasilusan eh. Binire-react ako eh. Kaya hindi ako pwede magsalita ngayon ng EDC lang sakalam. Dahil nagtatampo guys. Ang hirap, no? Kasi reactor ako eh. Hindi naman ako fans eh. Iba kasi yung mga fans, minsan yung mga viewers, ginagawa kong fandom. Pag sinabi yung fanatics, di po kasi ako fanatics kasi pasensya na po. Di po ako talaga yung reactor ako ng iisa. Kaya ako gusto ko mag-react lahat eh. Kasi magkakaroon ng tampuhan eh. No, tsaka I'm a professional reactor. Hindi tulad din si pangalan ni Japina, sabi niya, ay puro ka Edsy, puro ka Rochelle. Jump ka. Pakailan mo. I'm a professional reactor, ikaw tingnan mo pag-react mo. Hindi ka nga pasado sa akin eh. Kaya lang may nanonood sa'yo kasi madaldal ka, tsaka ma-issue ka. Alam mo naman sa Pilipinas, marami chismosa. Ayaw ng issue pero nanonood pa rin. Ganun ang Pinoy. Pansinin nyo guys, yung mga palabas sa TV sa ABS-CBN, sa GMA, sa mga local TV station, mula umaga hanggang gabi puro chismis. Kasi yun ang mabenta. Real talk yan. O, tuloy natin. Okay guys, si Dr. Love. Sila ngayon ang tinutuktukan ko na lang. Tuk. Ano yan, Doc Love? Bakit? Di ba? Bakit? Sila ngayon. Sa kanila. Sila ngayon. Hindi lang napahinto ang channel ko eh. Sila pinahinto ko. Sabihin nyo doon, sambong kayo doon sa live ni July Punil. Hindi nyo ako nahinto. Kayong pinahinto ko. Hindi kayo maniwala. Hindi kayo manalo sa EDC. Sa EDC guys, mga baliw yan eh. Mga well-trained ko ang mga EDC eh. Marunong mang real talk eh. Kaya ganyan kalakas ang EDC. Lahat naman kayo guys malakas, kaya nga lang, syempre, iba-ibang community, iba-iba di ugali. Pero sa EDC, sabi ko sa inyo guys, baliw yan. Hindi kayo mananalo sa EDC. Tuloy natin. Wala kayo. Bahay pala ng EDC, hindi nyo na kaya eh. Bahay pala ni Beyonce. 3 million na eh. Di ba? 3 million, di ba? Napatay. 3 million guys, paano na ito nag-comment?
Sabi niyo sa comment, ang halaga ng bahay ni Beyonce pang-anim na pabahay na yan. Hindi na charity. Hindi na dapat magbitaw ng pera. Si Kalinga Prab dyan, sa iba naman sana para mas maraming matulungan. O, dugsaka ako guys, ito po yung sinasabi niya. Hindi po ako dito, hindi ko siya inaaway. May punto naman po talaga siya. Siyempre, ang habol niya kasi, para maraming matulungan. No? Parang ang dating, hindi naman kailangan ng malaking pera, 3 million para sa isang babae. Kung titignan mo, kung nakapokus ka lang kay Beyonce, parang yung bahay ni Beyonce sobrang laki. No, parang 3 million, sobra na yan. Diba? Kaya lang kasi guys, no, may mga sponsor na talagang gustong gawin na malaki yung bahay ni Beyonce. Siyempre, si Kalinga Prab naman, sino ba siya para tanggihan tong mga sponsor? Di ba? So, ngayon, although medyo nahinto nga lang kasi nga medyo kailangan mag-ipon, para sa akin, hindi pa rin natin, wala tayong karapatan na magsalita na hindi to charity. Yun lang yung hindi ko nagustuhan sa kanya, no? Pero sa akin, guys, overall, nakikita ko sa kanya intention niya rito mabuti. Walang masamang sinasabi siya rito. Siyempre, gusto niya talaga maraming matulungan. Pero let's admit guys, no? Charity pa rin yan. Whether is mura lang yan, whether umabot man yan ng 500 million, still a charity. Kasi ang pagtulong, hindi mo matutumbasan yan. Hindi mo pwedeng i-quantify yan, hindi mo pwedeng i-qualify yan, no? Kasi i-qualify, kasi minsan, pagtulong hindi mo pwedeng, i-presyohan. Tandaan nyo guys, ang pagtulong walang presyo. Walang pinagkaiba yung tumulong na, kuwari, may matandang naglalakad, wala naman siya ginastos, tinulungan yung tumawid, yun ay malaking tulong pa rin yun. Kesa din yung tumulong ng 100 million, same lang yun. So, Marsano, di ba dapat mas malaki yung nagbigay ng 100 million kesa doon nagtawid sa matanda? Yung nagtawid na sa matanda, wala namang puhunan yun. Walang binigay, pero ito, binigyan niya ng 100 million. Paano nangyari? Mas parang paras lang sila. Ito guys, sinasabi ko, hindi ko po ito, kasi ganito yung guys. Sabi ng Panginoong Jesucristo, magbigay tayo ayon sa pinasya ng ating puso. Ibig sabihin guys, kunwari, may tumatawid na matanda, talagang gusto mong tumulong sa puso mo. Kasi alam mo, pag yung matanda, hindi tumawid yun, pwede yung mamatay. Pwede yung mapahamak. No? So, ibig sabihin, dahil sa pagtulong mo sa pagtawid sa matanda, no, may nailigtas kang buhay na isa. Isang buhay ng tao ay napakahalaga. Yung guys, masasabi nating tulong pa rin yun. Still a charity. Ngayon, yung paano ko nagbigay ng 100 million? Dollars pa yun. Kaya lang, nagbigay siya para lang magyabang. Para magpapansin. Para masabing, ay, tumulong ako. Ako bida. Minsan hindi po counted yun. Yun po laging tatandaan. Kaya ako natutuwa ako sa mga sponsor na tahimik lang, hindi dakdak ng dakdak. Tahimik lang siya. Basta siya, whether tahimik lang, hindi siya magyayabang. Yun po ang totoong sponsor. No? Ginagawa niya yun hindi out of boastful. Hindi mayabang. Tahimik lang siya, basta siya, bigay lang siya. Hindi siya magkukwenta. Yun ang tama. Kasi ginagawa mo yun ayon sa iyong puso. Pero kung sponsor ka, tahimik ka, nagbibigay ka, yun ang tama. Di ba? Sabi nga nila, yung ginawa ng kanang kamay mo, wag mo ipaalam, yung ginawa ng kaliwang kamay mo, wag mo ipaalam sa kanang kamay mo. Yes, tama, tumulong tayo. Minsan din naman maiiwasan, kailan ipakita talaga yan para to inspired, no, to document. Okay lang po yan, pero hindi lahat ng bagay kailangan mong ipakita. Meron ka pa ring reservation. Kaya ako, hindi ko naman binabanggit lahat ng tinulong ko eh. No, behind of the, guys, may ginagawa akong kabutihan eh. Pero sa akin na lang yun, no? Diyos na bahalang gumanti sa akin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, lahat sasabihin mo. Iyayabang mo, baliwala rin yun. Kaya tandaan nyo guys, ang pagtulong po sa kapwa, hindi po yan na i-estimate, hindi yan na pwedeng ikumpara. Kasi ang Diyos ang nakakabasa ng puso. Malay natin, tumutulong siya para yumabang, para magyabang lang.
Isa naman, tumutulong siya at para talaga gumawa ng mabuti na pinakita ni Beyonce na walang camera. Biruin nyo bumili siya ng pagkain. Nag-order siya para ibigay sa pulubi. Yun ang tama. At yun, hindi mo yung walang katumbas yun. At Diyos ang bahalang gumante. Ngayon, sinasabi niyang hindi na daw charity pa rin po yun. Kaya tandaan nyo guys, huwag nyo tignan po yun na si Beyonce lang. Tandaan nyo ilan yung kapatid ni Beyonce, mga batang maliliit. Kapag naglakihan yun, kita mo, malaking tulong yun sa pamilya ni Beyonce. Para sa akin, deserve ni Beyonce magkaroon ng kaysa may more than 3 million pa yon. Still a charity. Pero syempre, huwag natin pangunahan si Kalinga Prab. Hindi na dapat magbitaw ng pera si Kalinga Prab. Huwag po natin utusan si Kalinga Prab. Respetuhin na lang natin si Kalinga Prab. Magbitaw man siya o hindi, no? Basta tayo, yung pinangako niya, gagawin niya po yan. Yun ang ano ko. Huwag nating parang kinokontrol natin si Kalinga Prab. Alam po ni Kalinga Prab ang ginagawa niya. Di ba guys? At tiwala siya sa mga sponsor ng EDSI. Pero sa akin, ba yan? May point ka naman, no? Tama ka naman na para marami mas patulungan. Kaya lang guys, remember, nangako si Kalinga Prab, no? At nangako siya dito kay Beyonce, dapat niya to pa rin yun. At yun guys ay wag nating bigyan ng mali siya, no? At ako, naniniwala ako, si Kalinga Prab ay mahal na mahal niya ang pamilya ni Beyonce. Nagkataon lang, may mga talagang nagdagdag. Siyempre, ito lang yung budget, biglang may mga sponsor na pumasok, mga VIP na sponsor, lahat tayo magagawa. Siyempre, si Kalinga Prab, i-accept niya yun. Tutulong diba? Pero siyempre, sometimes, no, talagang nagkakaroon ng problema. Pero ano naman yan guys, masusolusyonan yan. No, basta tayo guys, no, worth 3 million yung pabahay ni Beyonce. Para sa akin, yan, charity yan. Kung ako po mali guys, hindi po ako nakikipag-away. Hindi ko naman siya inaaway kasi may point naman siya. Pero syempre, hindi natin pwedeng sabihin na hindi yung charity. No, still a charity. Okay, tuloy natin. Huwag gamitin ang sakalam, men, magagalit, ha? EDSI lang sakalam. Ulitin ko. Sila siguro part with asarin mo pa sila. Asarin ko talaga sila. Silang pahintuin ko. Shoot lang! Hindi nila kayang pahintuin ng EDSI. Shoot! Hindi nila. Yes! Yung bahay pa lang ng EDSI, 3 million na Ay, asan yun sa inyo? Wala man. Kaya Dr. Love, marami nagagalit. Basta lakas pang asar. Pero ganyan lang si Dr. Love guys, mabait naman yan. Mabait yan guys, sa totoo lang sa off-cam. Mabait yan si Dr. Love, makulit lang talaga yan. Pag yan, bumigay ka, talo ka. Hello po, Mami Milka Chu, shoutout po Mami. Salamat po Mami Magbibigay daw siya regalo. Nako Mami, kahit wala na po, manood lang kayo sa akin. Masaya-masaya na po ako at ingatan nawa kayo ng Panginoon. Si Dr. Love, tingnan nyo lakas makasar. Yan ang vlogger. Kasi alam niyo guys, si Dr. Love, maganda rin yung character niya kasi siya, pag nag-support sa isang community like EDSI, kailangan niya din maging matapang. Kahit ako as a reactor, kailangan maging matapang din ako. Alam niyo bakit? Kasi pag hindi kayo matapang as a, supporters ka ng EDSI, no, ng Kalingap, mahina-hina ka, bubulihin ka Tsaka papasukin yung EDSI community, papasukin niya ng mga talentado, ng mga basher. So, minsan, kailangan talagang gawin ni Dr. Love yan. Hindi, para ako pa nakikita ko guys although nakakaasar si Dr. Love, pero makikita mo sa kanya yung intention niya na talagang palaban siya. No, hindi niyo pwedeng galagalawin ng EDSI. Ganun yung point ni Dr. Love. So, agree ako sa kanya doon. Wala man. Pinahinto nyo nga ako noon, pero hindi nyo napigil. Umaabot pa rin ako na 310,000. Kayo pahintuin ko. Maniwala kayo sa akin, kayo pahintuin ko. Lakas mang asar no? Kaya nasumbo sa live ni July Punil Tsaka susumbo ay kay July Punil, wala naman magagawa yun. May guys, kay July, wala naman kayo magsumbong kayo doon.
Ano yun guys, si Kuya July, reactor lang din yun. Kahit magsusumbong kayo, wala rin magagawa yun. Real talk yan. Tsaka tandaan nyo guys, no, kung meron kayong gustong pabaksakin, hindi nyo mabababaksak lalo pag yung tao mabuting tao. Kita mo ako, pinababaksak ako. Noon pa pinababaksak na ako eh. Hindi na mo sila bumaksak. Naunahan ko pa. Kaya maraming galit sa akin, tsaka inggit eh. Ayan, nanonood siya ngayon, no? Lalo si Japi, na galit yun. Pero mo na kay 90,000 na pala subscribers ako. Inutusan ba naman yung mga Roshan mag-unsubscribe sa akin? Pero tingnan nyo, walang effect. Tuloy natin to. Intech. Walang kinalaman si Boss July nito ah. Yung mga nasa... dinadamay nyo pa si July sa kalokohan nyo. Eh, mabait naman yung, mabait yung tao, di ba? Message sa live lang, yung mga nandoon sa live. Walang kinalaman si July. Baka magalit sa si Sir July. Sir July, magic lang to. Magic, anting-anting ko to. Bumagana ang anting-anting ko pag ganito. Yung inaasar ako, aasarin ko rin sila. Wala silang bahay na worth 3 million. Gawa kayo rin ng bahay. 3 million din. Hamon ko na yan sa inyo. O yan, kay Dr. Love, kaya tuloy marami magagalit sa'yo. Alam niyo guys, sa totoo lang, 3 million. Nako. Ang swerte ni Beyonce. Basta guys, huwag nyo nang tignan yung bahay ni Beyonce, no? Tignan nyo na lang yung mabuting ginawa ng Kalingap. Alam nyo guys, para sa akin, achievement pa rin ng Kalingap. Paano sir, achievement? 3 million, di ba dapat ano lang, ganito lang yung budget? Dapat simple lang yung binibigay. Ayun nga, nagpapatotoo ang Kalingap, mabuti. Bili mo pa bahay, ang ganda. Bakit? Sampal nga sa politiko yan eh. Sa mga politikong korap. Bili nyo guys, hindi yan nagagawa ng mga politiko. Ang politiko yung mayaman sa Pilipinas. Pero kita nyo naman, ang Kalingap hindi politiko pero nakagawa ng bahay na worth 3 million. Siyempre sa tulong ng mga viewers at siyempre ng mga sponsor. Diba? Lahat tayo Kalingap eh. Lahat tayo guys. Tulon-tulon tayo eh. Di ba? Ibig sabihin, para sa akin, dapat nga be proud tayo. Huwag natin tignan dahil magastos. Hindi po. Hindi naman kayo ang gumastos. Magreklamo po kayo kung kayo ay pinilit na magbigay dito sa pabahay ni Beyonce. Wala naman kayo ambag. Pabayaan nyo si Kalingap para ang dumiskarte dyan. Huwag natin silang diktahan. Matatalino yan, no? At alam ni Kalingap ang ginagawa niya. Still, paano pa rin yan charity yan? Para sa akin, guys. Tuloy natin. Si Israel lang. Ha? Ang lakas ng panood ni Mrs. Love. Oy, Mrs. Love, pahinaan mo raw yan, Yeah, mega love shoutout. Sinasabi ko sa inyo eh. Hindi nyo ako mapahinto dahil ako real talk talaga. Real talk talaga ako. Magsasabi ako katotohanan. Hindi ako marunong magsabi ng kasinungalingan. Kaya ako narating ang 310,000 dahil nagustuhan ako ng tao sa pagiging real talk ko. At sana all. Dr. Love, baka naman. Pagiging totoong tao. Yes, panalo pa rin. Sa pagiging real talk ko at sa pagiging totoong tao ako. Hindi ako hindi ako na tatakot ibabas niyo ako. Sila takot ibas eh. Sila takot. Ako hindi. Kasi Dr. Love guys, naging maraming issue din si Dr. Love. Pero kita mo nandiyan pa rin. Kasi maaasahan to ng Kalingap. Hindi lang natin siya kilala behind the camera. Siguro sa camera, mapagkakamalian natin si Dr. Love. Pero behind the camera, mabuting tao yan. Nung nakita ko nung birthday ni Beyonce, nag-birthday si Beyonce, umiyak si Dr. Love. Sabi ko, si Dr. Love, talagang mahal niya si Beyonce. Doon parang nakita ko, mabait na tao to. Although wala namang perfecto guys. Walang perfecto. No? Yung mga nakikita nyo mas pangit pa nga ugali ng mga iba na
Ang babait sa camera, pag talikuran, walang camera, putang ina. Gagawin mo. Di ba? Ang bait-bait sa camera, pagdating sa talikuran, ano pinagsabi sa kapwa. Yun ang masamang ugali. Kaya ako, kay Dr. Love, ganyan lang yan, pero ako naiintindihan ko. Kasi ako, kahit naman ako guys, pag mahal mo yung isang tao, no? Kahit pag mahal, nanay mo lang, nanay mo, pinagsalita ng hindi maganda, kahit ako, makapagmura ako eh. Baka magamot pa ako ng away eh. Nanay mo yun eh. Mahal mo yun. Kahit anak mo, ganun gagawin mo. Yung manok nga, yung manok. Nakita ko ng manok, may dami niyang sisiw. May aso, ang laking aso. Talaga, inaano yung mga anak niya. Galit na galit yung nanay na manok. Oh. Yung aso, laking aso, tumakbo. Ano ibig sabihin? Kapag mahal mo, sometimes you need to defend. Hindi pa pwedeng tahimik ka, ay bawal po sa akin yan. Hindi, dapat pakita mo matapang ka. Pag pinakita mo hindi ka matapang, bubuluhin ka. Ganon guys. Tuloy natin, nak na patay. Sila takot. Ako hindi. Lalo ko kayong asarin. Gumawa muna kayo ng bahay na worth 3 million. Oh, diba? Kagaya kay Beyonce. Para Litok yun Tama naman yun, di ba? Oh, di ba? maniwala ko sa inyo. Totoo yan. Galit na galit sila eh. Bakit? Dr. Love? Dahil hindi nila napahinto yung channel ko eh. Sila ang ihinto ko. Ulitin ko. Kayo ang ihinto ko. Kayo ang ipahinto ko. Hindi kayo yung tipo ng grupo na katakutan ko. Kayong matakot sa EDSI. Dahil mga tupakin ito. Payag itong patayan. Pasaway ka, Dr. Love. Munti ko na matapon yung iniinom ko. Pero totoo naman, mga topak. Mga baliw! Mag-ingay! Ayun ang mga topakin, guys. Ang saya lang EDSI, no? Para sa inyo to, guys. Sa mga topakin na EDSI supporters, naklapa tayong mga baliw. Ay, no, guys, sarap lang, di ba? Play ulit na si Dr. Love. Ayan itong patayan itong EDSI. Ha? Baka akala nyo yung EDSI, ano to, hindi lang to mabigating sponsor. Ano talaga, nakipag-bukbukan, Bukon talaga. bunutan ito. Ha? Hindi nyo kayang EDSI, nakipagsabunutan to. Kayo nung araw, matapang kayo. Nung araw yun. Araw ko ngayon eh. Sino kayo pinagsasabi ni Dr. Love? Wala idea. Pero alam niyo guys, si Dr. Love talaga matapang. Sabi nga nila, panapanoon lang. Weather lang. Ganun yung guys. Weather lang. Natin. Araw ngayon, taon ngayon ng EDSI hanggang sa sunod na taon, EDSI pa rin. Wala pa kaming ano eh. Itong taon namin at taon pa rin namin sa sunod na taon, amin pa rin. Gusto nyo ihinto ko kayo? Sabi ni Kibuloy, gusto nyo i-stop ko kayo? I-stop ko kayo. Di ba? Hi, Ma'am Annalyn Rollinson. Sige, Dok, bakbakan mo sila. Yan ang gusto ko. Ito, malaking sponsor ko nandito. Gusto ng bakbakan to. Kahit anong gawin nyo, sa totoo lang, hindi kayo mananalo sa EDSI. Ito, tapatan na tayo. Tapatan na tayo. Sa bahay pa lang, hindi nyo na kaya eh. Chandelier, dalawa. What? Dalawang chandelier? Uy, grabe yun. Ano ba yung chandelier, guys? Mahal yun. Dalawang chandelier. Mahal man nung gusto maniwala kayo. Isang chandelier lang, magkano? Magkano isang chandelier, guys? Pakita natin. Dalawang chandelier, pakita ko sa inyo.
So kung titingnan natin guys yung presyo sa ano sa dito sa mga online, so nag-worth siya ng 10,000, no? 10,000. Simple pa lang to guys. Pero minsan umaabot ang chandelier ng 78,000. Kita nyo guys, 78,000. No, so umaabot siya ng 10,000 to ano, 10,000 to half a million. So tingnan natin kung magkaano itsura ng chandelier ang ilalagay nila kasi yung chandelier guys 78,000 yan. Ito na yung ano na yan, yung malaki-laki yan. No, pero paano pa kayo yung chandelier na malaki na isang ganun? Ay guys, maniwala kayo. Balik na natin kay Dr. Love. Grabe talaga, ano? Hanap kayo ng bahay na may chandelier, dalawa. Itzy lang. Ha? Tindi. Chandelier. Dalawa. Hanap ko yung bahay nyo, may chandelier ba? Wala. Meron dyan, bumbilya lang. Kaya si Dr. Love yung papatulan to guys. Pag pinatulan nyo, talo kayo. Asar talo. Yan lang yun naman guys. Pag nanood kay Dr. Love, dapat EDSI ka. Siyempre, pag hindi ka maka-EDSI, masaktan ka rito. Ano? Kasi lalo pag ayaw mo sa EDSI, yari ka. Kaya pinapaiyak niya yung mga basher. Sabi mo, 2 chandelier daw ah. Napatay. Yaman ah. Kung sa akin kayo lalaban, ay magsusumbong kayo ulit sa live video live po rin bukas dahil baka ako lang mag-isa. Ilan libo ba kayo? Eh, yun nga masaklap eh. Hindi nyo napahinto yung channel ko eh. Kayo pahintuin ko. Promise. Kayo pahintuin ko. Tsaka sabi ko nga sa inyo, wala magagawa si Sergio Light. Wala kayo magsusumbong pa kayo doon. Kahit magsumbong kayo sa President din ng Pilipinas. Hindi nyo Dr. Love. Baliw din yan eh. Please Dr. Love ah. Hindi nyo kahit magsumbong kayo sa President ng Pilipinas. Hindi nyo mapapahinto yan. Yan, kayabangan nyo eh. Yabang nyo eh. Niyabangan nyo ako. Panahon ko ngayon eh. Eh bakit? Totoo naman, panahon ko ngayon. Panahon ko ngayon dahil meron akong sinasandalan na grupong tupakin. Matatapang itong EDSI, baka akala nyo. Wala pang sinabi ang Rina community sa katapang dito. Grabe talaga. Ay, laka. Dr. Love, ano? Lakas mga ano, pero guys, nagulat ako ha. Worth 3 million ng bahay ni Beyonce at may 2 tong chandelier. Grabe yun ha. Pero ano guys, mako-comment nyo sa portion na yun? Para sa akin, no? Worth it yung guys, no? Para sa akin, wala naman yung mga walang ambag, wala kayong pakialam kahit magkano abutin niya. Still a charity. Pero syempre, hindi ko naman po inaaway yung nag-comment. Naiintindihan ko naman po. Ang gusto niya, hangad lang kasi niya, marami ka pang mapapabahayan. Sabi ko nga guys, yung pera kasi na yon, no? Merong budget si Kalinga Prab doon. At the same time, may budget din ng sponsor. Ayun, yung sponsor ng EDSI, gusto talaga nila ganun kalaki. Huwag po natin questionin po yun. Kasi unang-una, sila po yung nag-usap nila Kalinga Prab, alam po nila gagawin nila, may mga pera yung mga yan, no? Yung million na yan guys sa kanila, sa atin malaking pera yan. Pero sa kanila, barya lang yan. No? Kasi iba, iisip sila, parang nauubusan ng pera yung ano. Guys, remember, pag sa mga sponsor, mga VIP, malaking pera, barya lang sa kanila yan. Parang ganun. No, wag po natin basta tayo, wag natin questionin. So makikita naman natin yan guys kung magyayabang lang sila. Makikita naman natin kasi pag hindi yan natapos, sila din naman ang mababalikan. Di ba? Pero sabi ko guys, para sa akin, may tiwala ako sa mga sponsor ng EDSI at ginawa nila yan. Alam nilang ginagawa nila guys. Wag natin questionin. Basta tayo guys, no, support lang tayo. Anyway, panoorin natin itong yung isa sa mga huli cam ni Kuya Nel, no? At talaga nahuli niya itong EDSI, grabe. Ang sweet ha. Ito yung live ni Kuya Bal, no? Pero tingnan natin ito guys, panoorin natin. Mas maganda ito mapanood eh. Play natin ito guys.
Hotdog. Ang cute, no? Ang cute nila na. Magjowa. Cute. Inaano ni Biancy yung mga nagko-comment. Tapos si Papa H yung magbabasa. Magjowa talaga. Grabe, ano? Uy, ayun kita. Kaya ito maganda guys, live. Itong ginagawa ni live to guys Hindi po to serye Nakita nyo guys kung paano mag-asaran. Kasi alam nyo guys, yung teasing yung asaran, part talaga ng relationship yan. Ito guys, normal na normal yan. Tingnan nyo. Grabe, ano? Grabe guys, hindi nila ito grabe yung sweet nila. Saka ano guys, matindi rito guys, sobrang sweet ni Beyonce. Sobrang sweet. Nagawa pati ng cellphone. Sobrang sweet na. Bisis po, hindi mo sila pa. Ito na Beyonce. Ay, di ba iwan si baby? Tamunado ba yun? Sarap. Yan. Sobra to guys. Kulay-kulay rin na lahat. Kulay rin na lahat. Dahil magsabi na lang ito yun. Ang nakaraan laki. Sweet na. Zero na. Sobra. Process Dami ito, since 2023 pa yan. Ilan na po lahat. Wala pang 100. Sobra na. Tsaka ang cute nila paano sila magbulong sa isa't isa, ano? Parang napapansin nyo rito guys, ganun pala magbulungan yung dalawa. Binubulungan ni Bianca Papa Eds. Ang cute na guys, natural, no? Live yan guys, live Live ni Kuya Bal yan. Meron na. Ayaw mo silipin ko. Congress. Nabayaan ko na siya yung mundo eh. Ba kaya? Sa mga nagano no? David. Dr. Love, ang kulit Wala. Grabe. Nasaan niyo pa heart band? Ano, Beyonce, busy si Beyonce kasi. Hawa ako kay cellphone ni Kuya Bal. Baka meron dyan. Ala, grabe, may dumaan na Sharon. Nakita niyo ba guys, may dumaan na Sharon? Dumaan si Sharon Cuneta. Si ate, ano niya guys, Ayan na guys, ayan na, play natin.
Guys, ano natin to slow motion natin. Yan guys Baluti mo ako ng liwanag ng iyong pagmamahal. What the fuck? Yan po si Sharon, huling-huli. What the Sabi nga nila, hindi ka Pilipino pag di mo nagagawa to. What the Alam mo guys, dito sa Singapore, may mga karamihan kasasama ko dito mga Pinoy. Pag nagkaroon kami ng kainan, ang number 1 na nagbabalot, Pilipino. What the Pero normal yan guys, alam nyo guys, mamimiss nyo yung pag pumunta kayo ng abroad. Ako guys, talaga masaya-masaya ako kapag mga ganito. Totoo guys, walang problema yan. Lalo, may sobra naman, di ba? Tatawag namin yung Sharon. What the Oy, si Mars, Sharon na naman. What the Kasi ako ang number 1 nagbabalot What the Normal sa Pilipino guys, maganda yan. Isa mga culture ng Pilipino na gugustuhan ko. Pangit lang yung magbabalot ka kung may kumakain pa. What the Maganda yung magbabalot ka nung oy, pwede na magbalot. Yun, magbalot para hindi nakakaya. What the tuloy na natin guys. Grabe. Baka mayroon dyan, hindi na yan. Ganda ni Beyonce guys, mas malinaw tong kuha ni ni Kuya Neil. Ang ganda guys, ang ganda ni Beyonce. Bagay na bagay sa yung kulay pink, Tsaka yung kulay dilaw na damit ni bumata. What the bumata? Wala ba, Si Baby yan. Ayan, Sa utak ni Papa Eds, may kaya gumagano ganun. May tumutugtog sa utak niya. Siguro inisip niya pag nagtitiktok sila ni Beyonce. Buti walang base dito. Walang flower base. Itong bolit dito. Wala daw flower base tingnan natin guys. Kasi nakaraan, di ba may flower base binigay niya kay Beyonce. Dito ginawa din pala niya. Tingnan natin. Ito na guys yung portion na tapos na yung live ni Kuya Bal. Okay. Hindi natin nakita to, diba sa live? Hindi natin nakita Kinakalikot na naman po ni Kalinga, pwede yung flower base. Makakasira na naman po ng flower base guys. Kaya, salamat. Uwi na kami doon. Bro, bye-bye. Anyway guys, sobra to nakinilig ba kayo doon guys? Sayang yung flower naman nabigay kasi nakatabi lang to. Pero kung yun guys, may time pa si Kuya Neil, siguro nangulit to si Papa Eds. Binigay niya na yung flower base. Anyway guys, please comment down below kung may mali po ko at may nasaktan po sa sinabi ko, please let me know guys. Pero sa akin guys, let's support each other. Remember guys, lahat po tayo sa kalam dito sa Kalinga. Siyempre, ang tunay na sa kalam, Kuya Bal Santos Matubang. And always remember, one Kalingap, one family. At maraming salamat po sa Diyos. At samahan nyo nito guys sa aking next video reaction. At lagi nyo tatandaan, ang taong bitter ay walang forever. Mag-react ayon sa itsura at magkomento ayon sa ganda. And this Marzano again, and to God be the glory guys. Bye bye po. Huwag ka magmadali kahit gusto ko rin. Magkasamang magkaakbay pero di pa natin maangkin. May oras na para dito basta't huwag na tumigil. Maghihintay ako hanggang tamang panahon, siguradong may silbi-silbi. Maghihintay ako kahit gaano katagal, sapagkat sa puso ko ikaw ang siyang mahal. Kahit na alam ko di pa tayo para dito, hihintayin kita hanggang maging tayo. Nararamdaman ko oo di pa pwede ngayon, pero alam kong tayo sa dulo ng panahon. Maghihintay ako
di kita bibitawan. Pangako, ako'y nandyan kahit na magkalayo man. Sige, hintay lang tayo, ako rin di bibitaw. Kahit nasa ngayon magkalayo, di masilayan ng araw. Tiwala lang, darating din ang tamang oras. Tayo na ang magkasama, walang ibang sagabal. Sa ngayon, chill lang tayo, hawak ang damdamin. Alam ko di mawawala yung pagmamahal mo sa akin. Sa paglipas ng oras, ikaw pa rin ang akin. Darating ang araw, walang maghahadlang sa atin. Maghihintay ako kahit gaano katagal, sapagkat sa puso ko ikaw ang siyang mahal. Kahit na alam ko di pa tayo para dito, hihintayin kita hanggang maging tayo. Kahit gaano katagal, di ako bibigtaw. Hawak ang pangako mo kahit malayo pa ang araw. Sa bawat minuto't segundo, ikaw ang nasa isip. Basta maghintay ka lang, ako'y nandito. Di bibitaw kahit saglit, magkikita rin tayo sa tamang panahon. Kahit ngayon ay puro hintay at pag-asa sa kahapon. Pag dumating na ang tamang oras, di ko pakakawalan. Tayo na ang magkasama hanggang dulo, walang iwanan. Maghihintay ako, pangako ko sa'yo, sapagkat sa puso ko ikaw lang ang totoo. Hanggang sa dumating ang tamang panahon, ako'y nandito, maghihintay ng walang pag-aalinlangan. Maghihintay